Hello po sa inyong lahat. Today po ay gagawa na naman po tayo ng isang malaki pero simple centerpiece po na ating pong gagawin para sa pulpit ng church. And syempre, as preparations po sa ating gagawin, ika-cut out na po natin yung ating pong mga dahon para po mamaya pag tayo po ay magkakabit na ay hindi na po natin siya gugupitin at syempre mas mabilis po yung ating gagawin dahil nakaprepare na po tayo. Ayan. So, ang ginamit po nating dahon ngayon ay dahon ng anahaw at isini-shape up po natin yan para sa style ng fan type na design. And lahat po yan ay ating pong isi-shape up ng pare-parehas na design. Bali, ang isang bundle po niyan ay naglalaman ng 12, minsan po 10. Pero depende na lang po sa laki kung gaano po natin po i-shape up siya. Pwede pong malaki, pwede rin pong maliit. According po dun sa design na ating pong gusto. Ayan po. So as preparation, always make sure na yung pong ating pong floral foam ay nakababad na po sa ating pong water solution. Yung water solution na ating pong always na sinasabi ay 1 liter po ng tubig sa isang kutsarang asukal or isang kutsarang tawas po sa 1 litro ng tubig. Ayan po. So para ang purpose po kasi niyan para yung pong mga cut flowers and cut leaves po natin ay magtagal for a week or more than a week. Depende na lang sa temperature kung saan po natin ilalagay o ipupwesto yung ating pong mga centerpiece. Ayan po. So, as you can see, yung pong mga dahon, inilagay po natin sa paligid lang po. Iniayos lang po natin yung first layer. Actually po yung second layer niyan, balit 4 na piraso lang po yung ating pong ilalagay para mag-maintain po yung flowers dun po sa pinakagitna. Ayan po. So, bali, yung in-between the second layer, yung in-between po na dahon, yun po, doon po natin ilalagay yung mga extra dahon na natitira. At dyan po natin ilalagay. Pagkatapos po nyan, syempre, i-cut na rin po natin yung mga flowers na ating pong ilalagay. I-pre-cut na po natin para dire-diretso yung pagtusok po natin sa kanila. Pero yung pag-cut po natin ng flowers, depende po sa anong design po yung ating gagawin. Kasi syempre, mahirap po na i-cut po natin ng pare-pareho ang sukat. Pero later on, yung pala kailangan po natin ng mas mahaba na flower, stem ng flower. Mas maganda po na mas mahaba po yung stem kasi makakapag-adjust po tayo kapag maigsi na. Pero kung naiksian na po natin yung stem tapos gusto po natin na mas mahaba, wala na pong chance po yon. So, ganun po. Mag-ingat po tayo sa pagka-cut. Pagpipre-cut po ng ating pong mga flowers. Ayan. So, bali dyan po sa ginawa natin, centralized po yan. Round type po yan, round type topiary po yung ating pong gagawin design. Ang topiary po ay isa pong design na kung saan ang flowers po ay magra-round shape po ang dating. At ang ginamit po nating flowers ay astromelia. Ang astromelia po yan ay dalawang kulay, isang light yellow at isang gold o kaya ay orange gold po yung kulay niya. And ang kagandahan po ng astromelia, matitingkad po yung kulay, pero make sure na ang pagdi-design po natin yung astromelia ay dikit-dikit po sila. Kasi po pag magkakalayo po yan, nanlulupay-pay po sila. Kaya mas maigi po na sila po itabi-tabi para makakuha po ng enough strength po sa katabi nilang flowers. Ganun po yung ating gagawin. And lagi po natin tatandaan na very soft po ang stem ng astromelia at very soft po din yung leaves nila. So, kinakailangan po ng dobling ingat kasi madali po silang maputol. Ayan po. At make sure na yung paglalagyan po natin sa kanila ay malamig din na area o kaya ay hindi po shady po kasi madali po silang malanta dahil sa kanilang characteristics na medyo soft po ang bawat area ng kanilang stem. Ayan po siya. So, kung napapansin po ninyo, ang the middle part po ng ating pong centerpiece ay ginilagyan po natin ng yellow gold or orange gold na astromelia, and then sa left side po ay ginamitan po natin ng light color. Actually po, 3 bundle po ang ginamit natin dyan, yung sa gitna, tapos yung sa left side, and then yung sa right side po. Tigi isang bundle po yan. At saka bago po natin ilagay yung mga flowers, make sure na parehas po yung bilang ng stems sa left side at saka sa right side na paglalagyan po natin. Para at the same time, parehas po silang even. Kasi pag hindi po even yung pagkakalagay, hindi po maganda pong tignan. Lalo na kung may area na may part po na makapal.
tapos may part po na manipis. Mas maganda po na pantay po yung ating pong centerpiece o yung floral arrangement na ating pong ilalagay para mas maganda po tignan kahit nasa malayo o sa malapit man ay yung itsura po nila ay iisa lang. Ganyan po ang ating gagawin. So, as of now, ang nilalagyan na po natin ay yung pong right side ng ating pong centerpiece. Kung ano po yung ginawa natin po dun sa left side, ganun din po ang gagawin natin sa right side. So, katulad dun sinabi ko kanina, make sure na yung bilang ng ating pong mga flowers ay parehas doon po sa other side para nang sa gayon yung kapal at dami ng mga bulaklak ay parehas lang sa magkabilang side para kapag tinignan yan sa malayo at sa malapit ay parehas po ang tingin o kaya parehas po ang itsura ng kalalabasan nila. At mas higit sa lahat, mas magiging maganda po sa paningin ng tao. Lalo na po pag sila ay malayo. Kasi po mas nakikita po yung design ng kagandahan ng design kapag malayo po yung centerpiece sa mga tao. So, ganyan po ang mangyayari. At iubos po natin lahat yon ng ating pong mga natitira. At kung meron mang mga bakante, mas maganda na lagyan po natin o yun po yung unahin natin sapagkat yun po yung magiging attraction. Kapag may bakante po, napapansin po kasi yan. Kaya dapat pantay-pantay po yung pagkakalagay natin ng mga bulaklak. Ayan po. So, malapit pa na po siyang matapos. Salamat po sa inyong pagsubaybay and mag-subscribe po kayo sa amin pong YouTube channel at panoorin pa rin po ninyo yung mga amin po mga previous videos at mga videos pa namin po napaparating. At tulungan nyo po kami sa subscription ninyo para makatulong din po kami sa ibang tao, lalo na sa pagpapalaganap ng amin pong mga videos and talents na maibibigay din po sa mga ibang kabataan at sa ibang tao. Maraming pong salamat. God bless you all and God bless you always.